Hello everyone! So today andito tayo ngayon sa Terminal 3 ng NAIA. So nag-aantay tayo ng flight kasi it's our first international travel. Pupunta kami ngayon sa Vietnam. Tapos na kami sa immigration. So nag-aantay na lang kami ng announcement ng flight. So ang flight namin ay 5 a.m. Tapos, ang oras ngayon ay 3:51. Share ko lang yung experience ko sa IO sa aking first international travel. So, tumagal ako ng 5 minutes sa IO, pero yung kasama ko medyo tumagal kasi may maraming hiningi. So, yung mga tinanong lang naman sa akin ay talaga siya. Nagme-make sense naman. O yun na palang tinanong sa akin ay kung anong gagawin doon. So, sinagot ko siya ng magbabakasyon. Tapos, kung sinong kasama. Tapos, kung anong work. Nung sinabi ko yung work ko, freelance, nagsabi ko nag-work lang ako online. So, hinanapan niya ako ng COE or kaya contract. Hindi naman ako employed. So, wala akong COE. So, pinakita ko lang yung contract. Tinanong niya din yung return ticket. Tapos, itinerary, may ginawa si Jeffrey na app. Doon ko pinapakita yung lahat ng items na hinanap niya. So, kasi marami kasi akong mga prepare kasi first travel ko international. So, kailangan prepared. Ang dami kong prepare. So, yung mga hinahanap niya lang, doon yung sinushow ko sa kanya na documents. So, yung comment pa nga siya. Kasi cool lang yung IO na natapat sa akin. So, nakikipagbiruan pa nga siya. Nakita niyo yung itinerary. Tapos may makikita pa nga siya doon na 2 p.m. lang. Tapos rest and sleep. So, nag-comment siya na ang saya daw kasi 2 p.m. pa lang matutulog na. Yung mga ganun. So, nung nakita niya yung itinerary, so nakita niya yung mga activities doon. Hinanap niya sa akin. Tinanong niya kung nakapag-book na ng activities. So, nakapag-book naman na ako sa Klook. So, pinakita ko rin din sa kanya yung trips sa Klook. So, after nun, kahit pakataon lang, nililingon-lingon ko yung si Jeffrey kasi siya yung natagalan sa IO. Ano man naman yung mo? Share mo naman yung experience mo sa IO. Okay lang. Not bad. Okay lang kasi nakalusot. Yun. Okay naman yung experience niya. Kaso, natagalan siya. Inabot siya ng around 15 minutes. Kasi yung natapat sa kanya na IO, lalaki, tapos medyo strict. Unang hinanap sa kanya is COE. Wala nga siyang COE kasi parehas kami na freelance lang. So, yung napakita niya is contract. Tapos sabi pa rin sa kanya, bakit wala kang COE? Bakit contract lang? So, in-explain niya nga na hindi naman kami employed talaga. So, yun, hinahanapan pa rin siya ng COE. Tapos nililito-lito siya ng ng mga question kung sinong kasama. Tapos sinabi niya na girlfriend niya yung kasama niya. So sabi ka rin, ha? Kapatid mo? Magagan pa rin yung tinatwist yung question para malito siya. Pero nasagot niya naman ng maayos. Tapos meron pang hinanapan siya ng accommodation namin sa next na pupuntahan namin. Wala siyang mapakita kasi hindi ko pala na-upload. So, yung mga pinakita niyang accommodation is kulang. Pero so far naman, pinalagpas naman siya. Kasi nabigay niya naman yung other documents na hiningi. Tapos nililingon-lingon daw ako ng nililingon-lingon daw yung IO, nililingon-lingon kami ng IO. Kasi parang pinaginagawa yung base na kung pinalagpas ako, papalagpasin din siya. So yun, okay naman. May tatak na finally yung aming passport. So, ngayon lipat lang kami ng gate. Tapos tuloy ko na later. Ang layo ng ating lilipatang gate. So, from gate 104, lipat tayo ng gate 111. So, dito pala ako bumili ng cup noodles kanina. Tapos, siopaw. Next time, magbabaon na lang kami ng cup noodles. Kasi, ang cup noodles dito sa 25 pesos. Eh, marami namang water dispenser. Yan. Diyan tayo. Hello! Dito na tayo sa Noi Bai International Airport. So, nagland na tayo dito sa Hanoi. Tapos ngayon, nakapila kami sa Agribank. So, ang haba ng pila. Mga Pilipina din. Ang haba ng pila kasi iisa lang yung Agribank na ATM dito sa airport. So, umikot na ako kanina. Naghanap ako ng ibang ATM pero yung marami lang is yung BIDV.
pero walang ibang Agribank. So, pipila tayo dito kasi yun yung mas malaki yung maximum withdrawal. Tapos, mas mababa yung fee. So, pagbaba galing sa immigration, turn left. Ako muna. Hindi ko alam. Ba't ano? Ngayon ko lang napansin na may pangalan pala doon. Tig 3 million lang yung pwedeng withdraw. Tapos, may fee na 55 dong. 55K. Tapos, tignan na lang natin yung difference ng mga na-charge. And ang ating bilyones, 40 million. Ay, hindi. 12 million dong. And si millionaire, hindi. Tapos na tayong mag-withdraw. Hahanap ngayon tayo ng kakainan. Saan sa'yo? Yung awan ko sili. Ano ba yung number 2? Coffee yung number 2. Yung number 2 na Magko-coffee ka? Good morning. One combo number 4 and one combo number 2. Yeah. Okay, you can choose the beef, chicken, or pork. Oh, we can choose? Yeah. What do you want? chicken for me. Oh, one chicken and what's this? It's pork? It's a pork. I'll have this one. Yeah. So you want me to order 2 combo? Yes. Yeah. Yeah. So the total is 350. So Kung napansin mo rin, I gave 500 BNB. So I'll have a change of 150. Thank you. So dito tayo sa puro gusto. Yan ang ating first meal dito sa Vietnam. So meron tayong banh mi, fruits at orange juice and coffee. Tara, kain na. Let's try this one. ito yung pork mo. Uy, itong orange siya. Alam mo yung sanay ka sa Philippines na pang yung orange na juice. Pero dito may laman. So yung ano nila, yung orange nila, it's as in na may yung, nasisip mo talaga yung pulp ng orange. Ayun. Ayun na, salasaan ko na yung damo. Check natin yung mga na-charge kanina na nag-withdraw tayo. So yun, nag-withdraw tayo ng 3 million dong gamit yung GCash, Maya, Cbank, tapos GoTime. Tapos ito yung na-charge. First na withdrawal natin is GoTime, 6,734. Tapos ang Maya ay 6,700. patingin. Sa Cbank naman ay, same amount yan 6,679. So, mas mura siya kesa sa GoTime. Panalo yung GCash. 6,667. 6,667. Layo. Pero mura lang ito. Ang magkalapit ay Cbank tapos Cbank at GCash. Medyo mas mataas yung GoTime kasi 6,700 siya. Pero sa kanya naman is 6,796. 6,796. Pinakamataas yung na-charge sa Maya. Kain muna tayo. So, hindi pa. In fairness yung bread, ang ganda ng crispy sa labas. Kasi parang parang ang dry niya para sa akin kasi nag-expect ako ng dressing. Tapos itong damo na to, anong kasi to? Anong herb to?
Basta hindi ko di ako mahilig sa ganito. Guava. Baba? Meron tayong guava, watermelon, tapos pineapple. So, we're here na si sleeper bus papunta sa Sapa. So, 10:30 dapat yung alis namin. Kaso, 10:22 pa lang ay paalis na ngayon yung bus from pickup point. So, dapat 30 minutes before pick-up time is andun na para in case umalis ng mas maaga, hindi tayo maiwan ng bus. So, ipakita ko sa inyo yung loob ng bus. So, yan siya. May dalawang deck. Ayun yung isang deck, tapos yung lower deck. Based on my research, mas nakakahilo daw sa taas, kaya lower deck yung binook namin. Yan. So, nag-book kami ng dalawa. So, tig-isa kami ng cabin, pero parang kasya naman dito yung dalawang tao, pero masikip na siya. Kaya kapag petit. Close lang natin para may privacy. Tapos, kapag papasok ka dito sa loob, ay kailangan magtanggal ng shoes or kaya slipper. So, yan. Nagbibigay sila ng plastic na paglagyan. Tapos, meron tayong TV. Tapos, may provided na tubig. Tapos, wipes. Tapos, yun is, pang break ng glass in case of emergency. Meron tayong dalawang unan. Tapos, ayan yung window. Meron siyang blinds. Yan. Wow! Ganyan kalaki. Ganda ng view. Tapos, kapag gusto mong matulog, sana, close mo lang siya ng full. So, yan. Madilim na siya. Pwede nang matulog. Tapos, okay natin. Meron ding aircon, syempre. So, pwede naman siyang i-close and open. Ayan. So far, okay naman. Meron din, wifi. Tapos, merong massage. Actually, parang vibrator lang. Vibrate. Turns, di ko lang yung para saan. Ilaw doon sa taas. Tuk. Wow! So aesthetic. Yung unan pala. Wait, let me check. May mga himulmol, pero I'm not sure if na-clean naman siya or napalitan. Let me aamuin ko ba? Hindi ko alam kung aamuin ko. Safe bang amuin? Or baka gamitin ko na lang itong neck pillow ko. Ay, hindi. May buhok pa, oh. May buhok nung previous na gumamit. So, baka hindi nila ito pinapalitan. Oh, shucks. It's dirty. May mga buhok. So, wag ko na lang siyang gamitin. I'll better not use that one. Gamitin ko na lang yung neck pillow ko. So, yun. May honest review na tayo. Maulan siya ngayon. Buti actually kasi ganto-ganto lang. Kasi worried ako dun sa bagyong nando sa atin or yung Typhoon Ragasa. Baka makancel yung flight. Kasi dito rin patungo yung bagyo sa Vietnam. Pero buti nilang hindi naman siya na-cancel. Tapos pagdating namin dito, ganto lang siya. Konting ulan, tapos titila, tapos uulan ulit. Let's hope na ganito lang siya hanggang Sapa at sa susunod na araw ay aaraw na para naman ma-enjoy natin ang ating mga gala. So, for now, rest muna ako kasi ang layo ng binyahe namin tapos malayo pa ulit yung biyabiyahin. Hi! Andito tayo ngayon sa bus stop para sa lunch and bio break, pero ako nag-CR na ako dito sa loob ng bus at di na lumabas.
4:39. Nakarating na tayo sa Sapa. So, yakapit tayo ng shuttle ng HK bus line. Sa 6 hours and Ayun yung nakikita natin sa picture. less than 20 minutes. So, 6 hours including yung mga bus stop. Yung sa ano pala, experience ko sa bus. Ang ganda, hindi ako nahilo kahit nag-phone ako. Usually kasi ang bilis kang mahilo. Tapos kanina nagka-cellphone ako, hindi na ako nahilo. Nung malapit lang dito na ano na, liko-liko na, naramdaman ko na medyo nahihilo na ako na kaya nag-stop na ako nag-cellphone. Stay here for phone. Yes. And the checkout time on last day is free for 11:30. So this floor, if it floors, you go straight this way, go to the elevator. So you need to going down to first floor. First floor. Can you give me your WhatsApp number? Thank you. Thank you. Kaya nga eh. Go to the elevator, tapos 5th floor, tapos wow! Against the light. Yep. Oo, kasi may view tayo eh. We're supposed to have the panorama view. Malaki siya. Tapos ang ganda ng aesthetic niya. Sa taas niya, tignan mo naman yung may paano pa siya. I'll have a video. So, room tour tayo agad-agad bago magpahinga. Yan yung entrance. Yan yung ating Rico Blanco daw. Hello, Rico Blanco. Blanco dyan. Blanco. Sige, so mag-start tayo dito. So, mayos naman. Malinis naman. Tapos, meron tayong cabinet. Oh! Marami tayong hanger. Kakailanganin natin yan kasi marami akong gusot-gusot na damit. Tapos, may lagay ng shoes sa baba. Okay. Pinasok ko na yung slippers ko. Dapat pala dito yan. Yan. Ito yung slippers at shoes. Okay. Tapos, meron tayong mini ref na maraming tubig. Hindi ko lang alam kung may fee ang water. Mini bars not free. The guests are charged for items consumed. For items consumed. So, meron tayong presyo dyan. So, may presyo pala yung tubig. Tapos, ayan, lagayan pa ng gamit. Tapos, oh, may mask kapag nagkaroon ng sunog. I think, tanggalin ko yung tanggalin ko tong wide angle lens. Ayan. Better ba? Or lagay natin. Ayan. Pero siguro nagiging yung bag mo. Tapos, merong provided na sleepers. Pero, not sure if comfortable siya. Pang babae, tapos parang pasira-sira na rin. Tapos, meron din namang payong. Wear na lang natin yung sleepers. Merong payong. May nagdala pa kami. Meron tayong console. At ang complimentary pala. So, merong water sa ref na may bayad. Pero ito is
libre na siya. Ito, hindi ko alam kung same pero yung ininom ko sa bus, ang pangit ng lasa. Lasang chlorine na basta. Tap water. Oh, lasang tap water siya. Same brand? Same brand siya, pero let's see kung gano'n din yung lasa. Merong provided na kettle para sa tea. Ang tibit niya, ang tibit nila sa ano sa ganyan. So, meron lang silang tea na provided, walang coffee. Ayan yung ating bed. Sobrang laki. King size ata to. King size bed. Tapos meron dong vanity. Pwede rin mag-work kasi meron namang upuan. Tapos merong malapit na saksakan. Meron ding blower. Kailangan natin yan kasi malamig. Kailangan magpatuyo ng. Tapos yun may maganda. Kailangan magpatuyo ng drawer. Merong upuan. Baka ako mag-makeup or work. Magagamit. Tapos, I think that's light. Yep, light, may ilaw doon. Tapos, tignan mo naman yung detail ng ng ceiling. Yung panggatong. Tapos, banig. Ang cute. Asan kaya yung niyan? Turn on natin yung ilaw. Asan yung Hindi ko makita. Saan yung switch na to? Merong detector ng smoke detector. Tapos may extra na upuan doon. Wait, may ilaw dito. Let's see kung ito yun. Ayun nga! Hindi, ako nagbukas Ay! So, hindi pala. Ayan, yung ilaw. Sa may panig. Doon mo para sa itong isa. Ano ka sa labas? Ilaw sa labas. Meron ding electric fan, pero ang lamig naman, so hindi na kakailanganin. Meron din aircon. Pero hindi din natin kailangan yan. Of course, may bed heater kasi may winter dito. Ito yung menu nila. Pakita ko muna. So yun yung mga mga regulations. So, babasahin natin yan later. Kita ko yung CR. Ito pala. Tada! Ayan! So, yun yung heater. Ang laki! Bakit? Tapos, toilet. Meron ding lagay ng tissue. Tapos, may extra na din. Meron tayong garbage bin, trash bin. Pero ba't ang laki? Ang laki ng trash bin para sa space. Pwede naman siguro i-uso ko na lang. Para may space yung shower na may enclosure. Glass enclosure. In fairness, malinis naman. Yung may water stain dyan, pero mayroon na talagang linisan yan. Ating lavatory, merong mirror. Tapos yan yung provided na towel. Towel. Tapos this. Merong pang shave. Tapos, shower cup. Cotton set. Tapos, toothbrush and toothpaste. Meron ding supply. So, I guess yun lang. Check natin kung meron dito. Ayun, pagsabitan ng damit. Tapos, paglabas natin, yan, tingnan naman natin sa balcony. Huwag ka lang tumingin sa baba kasi mga bubong-bubong na makikita. Tumingin ka lang sa malayo. Wow! Tapos magka-coffee and tea tayo dito. Ang lamig. So, dito muna tayo ngayon. Sa loob lang tayo.
So, ang hotel ay binook ko sa Agoda. So, ito yung confirmation. Ang room type ay reference deluxe double room with panorama view. So, yun. Good for 2 adults ito. Tapos, ang total na binayaran natin ay 3,330,000. Kapag kinompute mo yan in peso, nasa 7,000. Yan ay good for 4 days. 4 days tapos with breakfast. Okay. Bed test tayo. Don't disappoint me. Matigas. I-expect ako na na malambot. So, yung bed, 7 out of 10. Para siyang mas malambot pa yung bed namin sa kanina, sa cabin ng sleeper bus. So, medyo matigasan po. Hopefully, maliwanag na bukas para naman may mapakinabangan natin yung panorama view na yan. For now, mag-rest muna tayo tapos later lalabas tayo for dinner. Continue ko ulit itong vlog na to. Mamayang dinner. Lalabas kami for dinner. Tapos yung mga kasama natin, Pilipino din talaga. Pataas tayo para hanapin yung corner cuisine. Yung payong pala namin na payong ng hotel, ang laki, para siyang yung payong ng mga nagbebenta ng ice cream. Ayan, tapos parang pang Chinese, red na red. Ayan, so dyan tayo magdi-dinner. Ang bango. So, may mga noodles. Nabasta tayo. Pati yung chinelas ko. Good evening. Yes. Thank you. Kasi walang katao-tao ay high rated to sa Google. So, let's judge sa food. Kasi maayos naman yung ambience niya. Ang aliwalas actually. Yan ang aking hot tea with sapa honey daw. Kasi yun yung coffee. What's your coffee? Milk coffee. Hot milk coffee. Hot milk coffee. Okay. Try mo nga. Ang kigpito ng glass. Nakakatulog ka ba niyan? Mapait siya pero masarap. Yung akin naman, ang as in na fresh na ginger na binuhusan siya ng hot water. Hindi siya sobrang lamang. Tapos, yung honey, lasang-lasa mo yung honey. Totoong honey siya, hindi siya sugar. Mabilis naman yung serving nila. Yung sa coffee namin, parang within 5 minutes lang. Yes, thank you. Chicken. You know it? No, actually, I haven't tasted it. Sambal Indian. Fantastic. One first, and you put some vegetable. Kita kita ya. Ini. One. Yes. Cucumber. One carrot. One pomegranate. One small dog. Kita kita. Just mix everything. And you put the bean soup. This.
lasang lasa yung sesame seeds. Tapos yung gulay niya, hindi ako mahilig sa mga meat. Pero it's fine. Okay. That's good. Yung pagkain ko, cold yung noodles niya. Tapos, ang fresh ng vegetable. Ang sarap ng dip. Yung meat niya naman. Ang tasty. Yan naman yung kay Jeff. It's good. What's your food? It's chicken. Steamed chicken with sapa mushroom and steamed rice. Hi! So, nakabalik na tayo dito sa hotel. Ang bill natin kanina dun sa kinainan natin ay 353. So, sa Philippine peso, nasa ano siya? Nasa 780 pesos, ganun. Tapos, yung owner, ang super nice niya. Tapos, napalis tayo, binigyan ulit tayo ng candy. Pagbalik namin dito, may sa mismong tapat ng hotel, merong bilihan ng mga copy ng yung mga North Face na mga damit, ang kanan. Pero imitation lang ha. Tapos nag-check na rin kami doon. Yung mga North Face nila na mga windbreaker nasa 300K. So nasa 650 pesos, ganun. Hindi muna kami kumuha, pero in case, in case kulangin kami ng mga gamit doon kami bibili. Tapos nakabili na lang si Jeff ng chanelas worth 100 dong. Around 210 pesos. So, yun lang for the day. Bukas, in case hindi maulan, mag-glass bridge kami. Pero kapag maulan pa rin, magkagala-gala na lang kami around Sapat Town. Kasi parang delikado naman mag-glass bridge na maulan. So, yan lang for today. Good night!